Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tuwirang kabutihan ang nasa't dulot niya. Walang ninanasang makapaririwara sa bawat anak niya. Walang minithing mapahamak ang bawat isa. Wala ni sinumang magnanasang siya ay mamatay ng walang laban, kundi lahat ng mga anak niya maging matiwasay at maligaya. Payapang nabubuhay sa lupaing kanilang ibinigay. Kung papaano sila ay naroroon, naririyan kung saan man dako. Sapagkat ang isang Ama siyang sa kanila'y nagpahiram ng buhay. Kaya marapat na kung makikilala lamang sino ngang anak niya ang mapaparusahan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sa bawat araw, maging sa gabi man, patuloy ang paanyaya ng Ama sa lahat ng mga anak niya. Di man siya hayagang nakikita, di man siya tuwirang masilayan, kung dadamhin lamang sa kalooban, lahat ay makadarama. Sa kanyang paanyayang, halina kayo mga anak ko, ako'y kilalanin nyo. Lubos-lubos pag-ibig ko, tapat at totoo. Malinis ang handog ko, walang dungis ni ano, sapagkat akong katotohanan at katapatan ng tao. Kayatang sa akin ay nakadama at puso niya ay nag-umalab na. Mararamdaman niyang tapat ako sa tuwina, pagmamahal niya ay bubuhayin ko. At sa bawat araw, gabi mang siya'y nakagising, ako pa rin at ako man din, sapagkat ako kailanman hindi namamatay at walang kamatayan. Kaya't paano mamamatay ang sa akin nananahan, yung puso niyang taglay kung ako nararamdaman. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. At tuwiran namang sasambitin kapag akong nasa kalooban ng sinuman. Paano pa mangingibabaw ang hapdi at kirot na sakit at dusang dulot? Wala na kailanman sapagkat ang pag-ibig ang siyang bubuhay upang maaliw at magalak ang sinumang aking anak. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ang tao'y hanap ng hanap kung anong nais niyang makita sa kapwa niya. Bakit kaya hindi ang Ama ang hanapin niyang ganap? Upang kung anong mabubuting handog at alay sa bawat araw at gabi man, malugod at matuwa ang Ama sa kanilang ugaling mainam. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, upang maging masigasig kayo at maging ganap sa pakikipagtotoo, pag niyong mamasdan ang kapwa niyo may kamalian, sapagkat di kayo matutuwid ng diretsyo, sapagkat kung makapagpapahina ng loob niyo ang kapwa niyo tao, hindi nga kayo makatutuwid ng kabanalan ko. At yun ang sa tuwin ay habilin ng Ama, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sapagkat ang nakikinig sa aking salita at nagsasabuhay, nabubuhay ang salita ko, nagkakaroon ng kapangyarihan ito, subalit ang nakikinig
at di sinasabuhay, para lamang batingaw na kanyang narinig ang tunog. Pagkatapos wala na sa kanyang damdamin, ni hinagap ng isip ay wala na rin. Para lamang isang katauhang humarap sa salamin, at nang tumalikod siya'y di niya nakita ang kanyang itsura o kanyang katangian. Alalaumbaga, maglayon kayong maging ganap sa pananaw nyo ay Ama, at maging ganap siya sa puso nyo, nang di malimutan siya kahit isang iglap sa bawat araw at gabi man. O tao, maging lubos ang pagkilala nyo, wag lamang sa bagay na nakakamtan nyo, kundi sa Amang bumuhay at nagbigay buhay upang patuloy na mapalakas kayo. Alalaumbaga, dumaratalang sapit ng dapit hapon, sumasapit ang dapit hapon, dumaratalang gabi, at muli liliwanag, gayon ang buhay ng tao. Dumarating ang dilim ng buhay niya, subalit ang patuloy na buhay at pananalig niya ay tapat. Nagdaratal din ang liwanag at kinakamtang ganap, at pagkatapos ng hirap, kagaanan at liwanag. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Subalit kung papaano ang araw ay nasisilayan niyong sumisikat, ngunit hindi niyo matatanto ang buhay niyo'y nagliliwanag, sapagkat kung di niyo nga madarama ang Ama sa inyong buhay, hindi niyo mapuhap ang kanyang kaliwanagan. Kaya't ang layon at nasa niya ay maging ganap kayo, upang magpasibol man siya ng liwanag, mabatid niyong siyang nagbigay nito, maapuhap niyong liwanag, at maunawaan niyo siyang ganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Alalaumbaga, mga minamahal ko, para lamang isang taong nagdadalang tao ito, isang babaeng sinidla ng anak ang tiyan niya. Hindi niya alam ang oras ng pagdamdam nito. Wala siyang alam kung anong oras magkakaroon siya ng pandamdam na ito'y manganganak na pala. Sapagkat kung paano ang pagsilang ay di inalam at di papaalam, kung anong oras at araw na ito'y bibigay, gayon din ang kamatayan. Batid mo man ang bulan, ang wika ng Kapampangan, batid mo man ang buwan, ang wika ng Tagalog, subalit ang tunay na takdang oras at araw, maliban ipabiyak mo ang tiyan, upang do'y hugutin sa iyo ang anak mong naturingan, walang makababatid ng oras na pagsilang. Ang may pandinig ay nakarinig, gayon din ang kamatayan. Kaya't magnilay, magbulay, magtanto na tuwiran. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya, inyong pakinggan ang nais ng Ama na matupad at gawin ng kanyang mga anak. Mula kay Mateo. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, ibinibigay ninyo ang ikapo ng gulaying walang halaga. Ngunit kinaliligtan ninyong isagawa ang lalong mahahalagang aral sa kautusan. Ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito, ngunit huwag na nga ninyong kaliligtaan gawin ng iba. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang niknik sa inyong inumin, ngunit nilulunok ninyo ang kamelyo. Saba ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw. Nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob nito'y puno ng mga nahuthut ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Bulag na pariseo, linisin mo muna ang mga nasa loob ng tasa at ng pinggan, at magiging malinis din ang labas nito. Alalaumbaga, yaw na nga ang ibig kong itukoy sa unang pahayag at niluwal.
Maraming katauhan ang gusto'y maging malinis ang pananaw sa kapwa, maging mabuti ang pag-uugali ng kapwa, maging maganda at kaaya-aya sa kanila. Ngunit sarili naman ay di mapabuti, hindi maayos, hindi malinisan. Paano ba masasabing malinis ang puso mo, malinis ang isip mo? Hindi nga ba't kapag ang kapwa mo tao'y nadarama mo kung anong ginagawa niya at pagpapakasakit at pagpapagiging tapat? Yaon ang isang tunay na sinyalis na ang puso't isip mo ay malinis. Ang layunin mo't hangarin ay malinis, sapagkat nakikita mo't nadarama mo ang kapwa mong totoo na kung totoo ka at bilang pagkatao mo'y totoo ka rin na masasabi. Sapagkat kitang-kita mo ang mga kapwa mong ganap na nanasa ay maging malinis sa pananaw ng Ama. Ganap na nagnanasang maging mabutit kalugod-lugod sila. Subalit, kung nanaisin mong maging malinis ang kapwa mo, para ka na lamang naguhugas ng tasa at pinggan. Gusto mo'y malinis, ngunit yung kinakain mo, hindi mo inalam kung malinis ito. Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kaya't ang habilin, pakinggan nyo ang mga aral ng mga Pariseo at Saduceo. Subalit, huwag nyong tutularan. At ngayon din naman, makinig kayo at pakinggan nyo ang mga sinasabi ng kapwa nyo. Ngunit kung nakikita ninyong magaling magsalita at magturan, sa gaway wala naman, bakit kayo susunod? Sapagkat ang wika ng Ama, ang kabutihang kong taglay kapag nasa katauhan, magagawa niyang gawin lahat ang aking kaukulan. Sapagkat ang layon ko at nasa, pag-isahin ang aking mga anak na tuwirang magmahalan, mag-unawaan, at tunay na magdamayan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kay daling magsabi ng mabuti, subalit kay hirap tupdin ng di totoong mabuti, ang nilalaman ng isip at laman ng damdamin. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga, magsuri kayo sa mga nagaganap at nagaganap din sa buhay nyo. Huwag lamang sa kapwa nyo tao. Sumuri ng sumuri kayo sa kaganapan ng buhay nila, kundi mismong sarili nyo, siyang unang suriin nyo, nang mapagtanto't mawari nyo, ano nga bang dapat baguhin ko? Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't mapapalad ang mga nagnanasang sa palagay nila'y mabuti na ang ginagawa, nagsusumakit at nagtatanong pa rin kung anong kamalian upang baguhin at maituwid maitama. Kaysa taong ang palagay ay mabuti, ngunit sa may hindi totoo at matwid siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, tanda ng kababaan at pagpapakababa, ang pagsuko na matwid sa Ama, tumatanggap ng kamalian, naghahanap ng maituwid pa, at di nagmamalakit nagmamagaling na walang kasalanan at kamalian. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya't ang layo ng Ama, sulong gawin ninyo ang lahat ng naisin nyo, huwag lamang kaliligtaan nyo. Ang gawa ko'y kaiba sa inyo, kaya't kung itututok din nyo, masusunod nyo nga ako. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Hambing sa isang magulang na isang mabuti at napakabuti ng layunin sa kanyang anak. Halimbawa, 5 anak niya, yung nakakadama sa kanyang pagpapakasakit para lamang sila ay maitamang buhay, maging magandang buhay, nadarama nila nung
mga anak niyang nagmamahal ng totoo, di ba ga? Subalit kapag ang anak ay ang alam lang niya ay sarili, kapag sinabihan mo, yang galit pa. Kasi palagay niya ay tama ang kanya. Di nga ba't ganito ang nagaganap sa ibabaw ng mundo? Yan ang katotohanan. Kaya, sa palagay nyo, kung magbibilang tao na lamang ang tao, sino pang tutupad at gaganap? Lalo na't nagsusumakit, nagsusumikap, na tumalima at sumunod, pagkatapos ang kapwa ay wala nang ginawa, kundi hanapan ng mali at paratangan ng walang pakialam. Kung masaktan o nasasakitan, sapagkat di nila nararamdaman at di nila damandama ang kanilang ginagawa at ganilang nagagawa. Sapagkat wala silang pakialam dahil hindi nga nila kailangan at di nila gusto ang kapwa. Buhay ba nga ma? Gayon lamang kasimple mga mahal. Kaya kung hindi ka magpapakatibay na sa pagpapatibay ng Ama, doon ka tatanggap, wala nang makakasunod pa. Buhay ba nga ma? Kaya ano naman ang paanyaya ng Ama sa mga nagpapakatotoo? At ano naman ang paalala niya sa tuwina? Mga anak, pakita nyo naman kung totoo kayo, di kayo pagagapi sa kapwa nyo. Mga anak, kung tapat kayong totoo sa akin, wala kayong pakikinggan kundi lahat ng aking habilin. At di nyo didibdibin mga salita't akusa sa inyong hindi nararapat nyong pakinggan, sapagkat ako lamang ang matwid at tapat kanino man. Buhay ba nga ma? Kaya, kung naglalayon ka ng pawang kabutihan at dinadamoy pawang kabutihan, mararamdaman mong tapat ang Ama mo kailanman ay hindi sa'yo nagpabaya, sapagkat siya ang tunay na magmamahal sa buo mong buhay. Buhay ba nga ma? Kaya naman, kapag siya'y nadama mo, masakit bilang tao ang ika'y pagsabihan ng kung ano-ano. Ngunit ang katakataka nga, dahil tapat ang puso mo, tapat ang isip mo, bakit di ka nasiraan ng loob at nasaktan? Kundi, nandoon ang tibay na binibigay ng Ama, ang tatag na kaloob niya, kaya mo nakakaya, yaon ang patutuong, siya ay nasa katauhan mo. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Kaya madaling masuri kung papaano ang Ama ay nasa katauhan ng tao na ang banal niyang espiritong nagahari. Yaon bang, bakit nga ba? Pinakamahirap matulog ang may iniisip. Pinakamahirap mapatag ang may sama ng loob. Pinakamasakit ang matawa na mayroong kandamdaming hindi nararapat. Ngunit, dahil ang Ama'y tapat at totoo, yaon ang buhay na patuto niya na kapag ang espiritu niyang nasa katauhan ng tao, katakatang naiba ang dulot niya sa iyo. Ligaya ng puso mo'y ito'y damang-dama mo, kaya't sa puso mo'y mangunat maghari siyang totoo. Nang makita mo, nang mawari mo, siya'y buhay sa'yo. Halina, 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 yaon ang habilin ko sa inyo. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Kaya, pagkatapos ng lahat, para lamang laro yan eh. May panalo at may talo. Para lamang bagyo yan. Na habang hinahagupit ka, yugyog ng yugyog, hindi mo alam kung mabubunot o tutumba ang bawat abutan. Subalit ang matatag at matibay na mga ugat, kailan may di nabali at di nabunot yan. Buhay ba nga ma? At pagkatapos niyon, ang mga matitibay ding sanga at matitibay na kapit ang bunga, mga natitira. Kaya naman, natapos man itong bagyo, may mapipigtas pa rin
yamang ang Ama ang nagbigay bunga sa kanila. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, patotohanan ninyo na sa oras na kayo ay may pinagdaraanan, isip nyo't damdamin ang mamanding niyaan, upang mapatotohanan niya rin naman sa magdamag man at maghapon, siya pa rin ang nangingibabaw at di kayo maninimdim. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nga, pagkatapos ng bagyo, tapos na rin ang dulot nito nang magising kaysang araw, pati ang kalat, malinis na naman. Hindi nga ba't gayon ang kasaysayan ng buhay ng tao? Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Ang wika nga, o tao, pag sumakita ninyong kamti ng sama at patototohanan niyang buhay na nangungusap siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Walang dilit ibang sandata kayo't matibay na muog yaong Ama sa pamamagitan ng Espiritu niya. Mga minamahal ko, lumapit kayo sa liwanag nang sa tuwin ay makita nyo ang bawat nyong daraanan at dapat nyong kuhanin at talikdan. Na di nyo hahawakan man lang. Walang dilit iba ang liwanag na nag-aalay ng buhay at nagbibigay sigla. Diyos, Espiritu, di nyo man makita, liwanag ang dulot sa inyo tao. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sinabi ng maliwanag ng banal na kasulatan, bulag na Pariseo, linisin mo muna ang mga nasa loob ng tasa at ng pinggan, at magiging malinis din ang labas nito. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ibig sabihin, linisin mo ng loob ng iyong puso't isipan at maging ang panlabas mong gagawin ay malinis man din yaan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kapagkat kung malinis ang isip mo, malinis ang puso mo, anong masama mong gagawin sa kapwa mo? Anong masama mong hakahakang papasok sa isip mo? Anong mimithiin mong makapagpahamak ng kapwa mo? Anong mimithiin mong manirapan ng kapwa mo? Anong mimithiin mong saktan ng kapwa mo? Hindi nga ba't ang lahat ng mabuti siyang nasuri mo, kaya ang lahat ng mabuti siyang gagawin mo? Ang may pandinig ay nakarinig. Yaw ng pawang katotohanan, mga anak ng Ama, na tuwirang mahal na mahal at di mapaparam sa buo niyong buhay. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Magkaroon kayo ng isang matibay na halimbawa ay binigay ng Ama na pinabatid ng Espiritu. Anak, tandaan mo, sa bawat araw na ako'y pinagsusumigaw mo at nagsisigaw ang bibig mo sa larangan ng aking kabanalan, masusumpungan mo rin ako. O, ba't di mo gagawin yun? Eh, yun ang habilin niya. Anak, tandaan mo, ang nagpapahina sa iyo'y tao at ang gugupo sa iyo'y kalaban ko, ngunit ako'y kalaban din nila at ako'y nasa sa iyo. O, bakit hindi ka makikinig sa kanya? Tama baga? Eh, paano mo nakakausap ka ang Diyos? Eh, paano ka bang nakikipagniig sa Diyos mo? Sino ba kausap mo kapag nakakapagniig ka sa Kanya? Eh, kaharap mo pala yung rebulto, demonyo. Kahit wala kang kaharap, nakapikit ka lang. Alam mo kung tinutugon ka ng Diyos mo. May mabilis siyang ibinibigay dahil alam niyang kailangan mo yan. Subalit,
Nang dahil may alam siya sa buhay mo at alam niya kung ano ang buhay mo. Ang plano niya hindi mo plano. Alam niya yung dapat na unahin na ibigay sa iyo at alam niya yung takdang dapat ay kamtin mo. Buhay ba ang Ama? Kaya, yaong araw-araw mong kailangan dahil sumusunod ka tapat na kumikilala at nagtitiwala at nananalig ka sa Kanya, sigurado pakikita niya yun sa iyo. At di mapapatotohanan nito kung hindi mo siya makikilala, tatanggipin totoo sa puso mo. Ngunit kapag tinanggap mo na siya, totoo mo na siyang nakamtan, patotohanan niya sa iyo. Hindi kita nililimutan na, kaya't wag mo kong lilimutin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At sinabing maliwanag sa banal na aklat, maging isang salamin kang mabuti sa kapwa mo. Gusto mong magbago si Juan, si Pedro, ugali mo na may di mo mabago. Baguhin mo muna ang sayo. At para nang sa gayon, kapag nabago ang binabago mo sa sarili mo, maaari ka nang magpabago ng kapwa mo dahil may isang halimbawa ka ng tuntunin na ikaw mismo ay nagbago. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Subalit, kung napakabuti mong mangusap at napakabait mong harap, pagtalikod ay may sungay ka, at di mo masabi ang salitang mabuti kapag nakatalikod ka na, aba, mapagpaimbabaw. Mapagpaimbabaw ang tawag sa iyo. Ayaw namang gawin ng taong tanggapin ito. Masakit na totoo. Ngunit yan ang pananaw ng Ama sa mga anak niyang di nakikipag-totoo sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ang wika nga, damhin mo yung kapwa mo kahit walang naibibigay na bagay sa'yo. Kilalanin mo yung kapwa mo kahit walang bagay na nakita kang hawak-hawak niya. Sapagkat sa loob ng puso niya, di mo siya matatarok at makikilalang mamamasdan ng mata. Ngunit kapag dinama mo, pakikita kung totoo, tapat siya sa'yo. Kaya nga ang wika, kapag nakatagpo ka ng tapat na kaibigan, huwag mong ipagpapalit siya anuman. Sapagkat napakahirap. Subalit sa mga tao, anong kaibigang tapat? Kailangan ko ito, di pagpapalit kita. Ngunit wika ng Ama, bayaan mo lang anak na matapat. Tumalikod man sa iyo kahit talang bilang, ako na may di tatalikod na lahat ng gawa na magagawa ko, magagawa kong higit pa. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nga, kapag sinabi ninyo, gawin nyo kung tama, kung dapat, kahit palagay nyo'y mahirap para sa inyo, dahil alam nyong nandyan ang Ama sa buhay nyo, abay magagawa nyo nga ito. Ngunit kapag sinabi nyo kay Ganggang ang sinabi, hindi nyo magawa, abay huwad. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya dahil sa'yo, nais kong mabuhay. Dahil sa'yo, nais kong lumigaya. Sabi ng tao sa kanyang kasuyo. Pero saan ka na pagkasabi niyang pakanta-kanta pa? Dahil sa'yo, kasuyo nga niya eh. Nais kong mabuhay. Ganda ng tunog. Dahil sa'yo, nais kong lumigaya. Dahil sa'yo, kasi mahal na mahal kita. Nakakita ng mas maganda. Nalimutan na ang dahil sa'yo. Sapagkat naiba na ang pananaw niya. Pinagpalit na yung dahil pumangit na sa sama ng loob sa kanya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya kayo, ano man ang binibigay sa inyo at dinudulot, huwag kayong magpakapangit sapagkat napakaganda ng dulot ng Ama. Kaya ang magandang dulot niya, yun ang lagi niyong masdan at alalahanin nang hindi ka pinagpapalit kung pangit ka na. Buhay ba ang Ama? Dahil sa'yo, nais kong mabuhay. Dahil sa'yo, nais kong maging masaya. Nako, nakakita ng may pera.
Hindi ko na pala naalala yung nais kong mabuhay at maging masaya, maligaya. Dahil sa pera, pinagpalit ko ang mahal ko, namatay na pala. Dahil sa perang ito, kaya't nalimutan ko na siya. At nagkapera naman ako, nang maalala niya'y patay na, wala na rin siyang pera. Yan, mga mahal ko, yan ang nagaganap sa taong alibugha na hindi nakikita ang tama't marapat, ang mabutit magandang ginawa ng nagpakasakit sa kanya. Kaya naman, aawit na muli ang alibugha. Dahil sa'yo, naging masaya ako. Dahil sa'yo, luminis ang damit ko. Nakakita ng washing machine. Dahil sa washing machine, kahit wala ang asawa ko, eto naman, isasalpak ko lang paglabas ay malinis na nagkakamali ka, sapagkat kamay ng asawa mo, pinakukuskus niyang mabuti. Ang dumi ng damit mo, sinisipat-sipat pa ito, wasing masabi mang linis. Parang barabarabay, wika ng tao, nang lumuwal may sira na, wala nang pakialam ang washing machine mo. Subalit ang asawa mo, sira pala, tatahiin ko. Halimbawa lamang ito, kaibigan, asawa, anak, magulang, Diyos mo, huwag mong ipapalit sa lahat ng bagay, sapagkat wala mabuti pa na matatamasa ka dahil lang nagmamahal ng tapat at totoo ay di mo nadama. Anong kwentang tao ka? Anong silbi ng buhay mo bilang tao kung di mo nakikita ang mga sa iyo'y nagpapakasakit, nagmamahal at tumatanggap? Pagkatapos mong magpasarap, kinalimutan mo na ang nagpakahirap. Ang dahil sa iyo, kaya maraming demonyo alipin ang tao sa nasa ng pita nito. Subalit kung Ama ang nag-iisa sa inyo, di matatalo kayo, mangingibabaw siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Dahil may awit, lahat ay suriin. May awit na maloloko ka, may awit na totoo, ispat puso mo, ganyahin ito, para malibang kang totoo, masira ang buhay mo. Subalit awitin ko, wika ng Ama sa inyo, pabubutihin ko kayo, pasasarapin ang buhay nyo, liliwanagan ko kayo, tatanglawan ang puso nyo, mula isipan taluktok ng bombonan, maliwanag na totoo. Yan ang aral ko, yan ang salita ko, kaya't yan ang tanggapin. Mababago kayong totoo sa puso nyo't damdamin. Magiging saan man dako, kung ito ang taglay nyo, di kayo magmamaliw sa bawat saglit, sa pananalig. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Tapat bang Ama? Totoo bang Ama? Dahil sa'yo, kasarap ng pagkain ko, sinigang, paksiw, prito, kontento na.
napabaling sa pritada. Masarap pala ito kaysa luto mo. Pagkatapos kumain, sumakit ang batok niya. Naalala ang asawa, iniwanan ang paksiw niya. Nang mapataas na ng karne ang presyo niya. Naku, Diyos ko, gusto kong isuka. Yan ang tandaan nyo, ang mahilig na totoo sa masarap, na tunay na sarap, sa bibig lang nalalasap, may dulot na di dapat, kaya't magbulay kayong ganap. Ang may pandinig ay nakarinig, mas masarap ang unay hirap kaysa patuloy na pasarap. Sa wakas ay sakit at dusa't pahamak. Sumayinyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kasiyahan, aking mga minamahal. Yan ang tao. Kapag nanampalataya kang tapat, kapag sumunod kay ka, kapag ikay naglingkod, naku kakarami kang pagsubok. Tunay na kay hirap ka. Yaw nang pinagmasdan kasi narinig sa kapwa. Yung palang nagsalita, marupok pawa. Dapat doon sa matatag at matibay ka humahanap ng halimbawa para hindi ka tumutulad sa marupok na nilikha. Hindi sinabi sa iyo, kaya siya naging marupok, kaya siya dumanas ng gayo, kasalanan din niya. Sumunod ka naman. Kaya, nang matalo ka, tuwang-tuwa na kalaban ng ama, ngunit siya naman, luhaan na, kaya't wika niya, yamang pinagpalit mo ko, anak ko. Palalasap ko sa iyo sa bandang huli. Yaw nang patuto ko ang hangganan ko'y may wakas din at totoo. Kaya't magbulay-bulay kayo tao, nang matanto niyong wagas tapat ang ama niyo. Kung ganang pagkatao'y di mayawit ito, kung ganang katawa'y di mababaybay ito, kung ganang pagkatao'y di maririma sa inyo, kung ganang pagkatao'y walang talinong tubdin ito, kung ganang pagkatao'y di talinong gawin ito, gawin niya o na tsambitin para sa inyo, ganang di nyo na silayan, may nagawa na ako sa inyo. Ang may pandinig ay nakarinig, mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ay, buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Sabi nga po huwag tayong pasusubok sa Panginoon, ano? Katulad po ngayon may bukas pa. Kadali naman ka. Pasensya na po kayo, talagang madali ngayon. Tingnan nyo po, tumawag po sa akin dun sa pagmimisyonan, baharaw, hanggang tuhod. Ay, hanggang bukong-bukong. Kayo po, kaya po namin sinasabi, tutuloy pa po ba kayo? Baka ako, kahit hanggang tuhod, kasi ayoko masubukan. Sa bahalang ba, uurong ako. Hindi ka ako, sige tuloy. Tuloy. Yung sasama sa baha, di sumama at lumusong. Yung ayaw ka ako'y, huwag sumama. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Abay, kung minsan malay mo'y patibong yon, ano? At pagkatapos wala naman sigurong lintaron. Wala naman sigurong ahas doon. Wala naman sigurong, bulate, sigurado meron. Pero, ugaling ahas kaya't linta meron. Buhay ba ang Diyos? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa, hindi ko po matutulan. Pinipigil ang pag-awit ko. Nawawala po itong sinasabi.
nabubura, eto sinisiksik. Tandaan ninyo mga mahal ko, habang kasagsagan ng inyong mga pagdalisay na ginagawa sa inyo, na pagsubok na turingan, lalo kayong maglingkod, lalo kayong magsumakit maglingkod, sapagkat sa inyong paglilingkod, itong nagpapatibay ng inyong loob, itong nagpapaliwanag ng inyong isip, itong nagpapalaganap ng inyong unawa, sapagkat kapag kayo tumugot, kapag kayo ay nagsabing, magpapahinga muna ako, magninilay ako, natapos ang pagninilay mo, hindi natapos problema mo, nabatay ang katawan mo, nilibing ka totoo. Alam kong may magagawa. Totoo yan, hindi ako nagbibiro. Sapagkat habang dinudulutan mo ang Ama, siya umaaliw sa iyo. Siyang magpapatatag sa iyo. Siyang nagpapaliwanag kung paano at ano at bakit at ganyan. Ngunit kung sasabihin mo, tsaka na lang maglilingkod. Pagtapos na problema mo, nang tapusin niya pati buhay mo, may makapaglilingkod ka pa. Kaya halina kayo, mga mahal ko. Paglingkuran ng Ama sa iba't ibang paraan niya, ibibigay niya, ituturo niya pa kung anong dapat gawin nyo bilang anak kayo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong kung naglilingkod kayo, di nyo namamalayan, natatapos, nilulutas, inaayos ng Ama nyong pinaglilingkuran. Alam kong ringgin kayo ng Ama. Alam kong ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Kung tunay na mabuti ang damdamin at kaisipan ng tao, hindi lamang ilan ang isasalba nila. Hindi lamang ang
Marapat makinabang. Kundi lahat ng anak ng Ama na nais niyang makinabang, dapat nilang alalahanin upang ito'y pakinabangan. At di nila mamasdan kung ano lamang ang dapat nilang gawin, ang dapat nilang sabihin, kahit wala naman dapat sabihin at dapat gawin. Sapagkat wala namang katotohanan ang tinuturan. Kaya, tuwang-tuwa ba ang sino man na kung dahil sa ginawa mo, kapwa mo dapat kumakain, hindi nakakain dahil sa'yo? Tuwang-tuwa ka ba sa kaganapan na dapat ang kapwa mo ay nakakatulong ka at tunutulungan, natutulungan dahil sa gawa mo'y natapos na? O tao, tanda ninyo, lahat naman ang gayon ang ginagawa, sila rin ang bahalang araw ay masasakta at mapaparusahan. So balit ang lahat ng nagpapakatotoo at ganap ang pakikipagtotoo, Ama pa rin ang mag-uusad sa bawat araw na kailanman ay di pababayaan. Sapagkat siya unang Ama, ganyan kumilos ang Ama, batid at kilala niya ang tapat at totoo sa Kanya. Kaya gaano man kahirap, ipaglaban at katotohanan ay gawin mo, siya pa rin man din ang karamay at kasama mo. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, sapagkat di mo nararamdaman yung hirap na tinuturan, kundi magaan kang nakakausad bawat araw. Sapagkat siya ang kapiling at kasama mo, siyang talino mo at galing mo. Wala kang galing, wala kang talino, wala kang lakas sa lahat. Kaya kanya ka manghawakan at siyang iyong huwag iiwanan. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigib kayo ng tunay na totoo at galak na dulot ng Ama. Upang doon kung paano nyo nararamdaman ang katapatan niya, magliwanag ang mga puso't isipan nyong matigib ng kasiyahan kayo. At bawat araw magawa nyong wag lang sarili, kundi kapwa maging sino ang alalahanin at magnasang magawa ang dapat at tama. Ang may pandinig ay nakarinig. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ay, buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Kumbaga sa itlog may dalawa. Isang itlog, dalawang pula. Aba, doon nagagawa ng Ama. Salamat sa masarap na itlog na dalawa pula. Maraming salamat. Oy. Bakit? Di ba ga? Kung yun nagagawa ng Ama, hindi naman ikaw nagsilid doon Tao ba nagsisilid ng laman ng itlog? Aba, hindi mo nga alam paano nilalabas yun sa manok at saka sa itik, di ba? Sa barag. Tama po ba? Oh, ano ba na ilalabas yun? Sasabihin mo ba sa barag, hoy, umitlog ka na. Doble itlog ha? Doble pula. Hindi. Kahit na maghapon kang magtumindig doon, sabihin mo sa itik, hoy, umitlog ka na. Doble ang pula ha? Doble ha? Tingnan mo kung di ka mamatay sa kakahintay doon kung lumabas ang itlog na may doble pula. Di ba ga? Sa makatwid. Hindi mo man hinihingi, hindi mo man inaasahan, lumalabas ang doble, ang pula ng itlog. De gayon ang gawin mo. Manalig ka sa Ama nang ilabas niyang di mo hinihingi at makita mo, aba, isa lang hiniling mo, dalawa binigay niya. Natuwa ka. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Anong isa? Ang sabi mo, Panginoon, magkaanak lang po ako ng isa, masaya na ako. Ang Amang nagbumubuhay ng anak. Nung binigyan kang isa, ay Panginoon, isa lang po hiniling ko, isa lang po kaya ko buhayin. Ngayon binibigyan kita ng dalawa, ayaw mo? Ganyan ang tao, di ba? Ganyan ang tao mareklamo. Hindi. Sapagkat hindi ka bumubuhay ng anuman, kapag binigay sa iyo, tanggapin mo, pasalamatan mo, at panaligan mo, kaya mo yan. Sapagkat siya ang nagkakaroon ng bagay na di mo nakikita na pasisibol niya. Kaya,
umasa ka. Mayroong Diyos, Ama. Ay, mali. Apo Kuncheng, ba't ganon? Manalig ka. Ay, wala na naman sa tono. Ikaw ay may Diyos na maligaya. Iyan ang totoo. Sa tinig man, kapag hindi nakaayon, ikaw rin masakit pakinggan sa tenga mo, di ba? O bakit yung ugali mo, di mo makita kung mahirap o magandang pakinggan at makita? Kung minsan, sabi ng tao, ay pangit ka boses. Ay maganda ka ang boses. Ayun namang magandang ginagawa niya, hindi nakikita. Ang pangit na boses ang nakita. Yung pangit na gawa niya, siyang namimintas, di niya rin makita. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, pagharian kayo. Buhay ba ang Diyos? Mali ba ako? Sabi ng Ama, wala akong sasambiting mali sa inyo. Lahat ng sasambitin ko'y tama para sa tao. Kaya't kung tutop din susundin ninyo, diretso, tuntuning, masisilayan nyo ako. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, yan, nawala na tuloy ang tono. Kaya ayaw nang umawit, di ko na alam. Kaya tayo na, magsikuwi na. Buhay po ba ang Diyos? May bukas pa po. Kaya, kumusta na kayo?